we start with this, ito ay parang timeline ng mga nag-okupa, mga pamahalaan o kaya't mga kaharian na nag-okupa sa Israel as a nation. Okay? So, madali naman itong alamin. Inihula ito ni Daniel. Sa Daniel chapter 2, nakakita siya doon ng estatwa. And then, rather nakakita ng estatwa si Nebuchadnezzar, pinahulaan sa mga wise men niya, hindi makapagbigay ng tamang hula doon. Si Daniel pang nagbigay at ito ang kanyang ibinigay. Ito makita ninyo, naghula siya na ito ang mga kaharian. Of course, during that time, ang naghahari si Nebuchadnezzar sa Babylonia. Yung itong Babylonia, mga kapatid, Iraq ito ngayon. Iraq. Okay? Namuno po yan, Iraq sa buong sanlibutan. Naging world power po yan. At itong sinisimbolo ng gold head doon na nakikita ni Nebuchadnezzar. Sabi ni Daniel, ikaw yun, ang gold. Okay, so the interpretation was there, readily. And then ang sumunod nga, dinescribe din ni Daniel as the one who ang breast niya ay silver. At ito naman ay nagko-correspond dito sa Medo-Persia. In fact, he discussed it in chapter 8 and chapter 7. And then he describes that talagang Persia na yun. At alam naman natin na pagkatapos nga ng pamumuno ng Babylons or ng Babylonians, ang sumunod itong Medo-Persia. Ito ang kombinasyon ng Syria at ng Persia. Itong Persia, by the way, Iran ito ngayon. Iran po ito ngayon. So, naging world power din sila at naghari po sila. And then, later on, ang sumunod na paghari ay ang paghari ng Greece, Grecian Empire. Ito, inihula din ito ni Daniel sa babasahin natin mamaya. And of course, that is in Daniel chapter 11. And then, nangyari nga po ito. Several years pa, bago po man mangyari ito, maraming taon pa, isinabi ng Daniel. So nakita po ninyo ang nagpahayag sa kanya nito ay ang Diyos. Ginamit yung anghel, nagpahayag kay Daniel. So makikita natin, alam ng Panginoon ang kinabukasan, ang kahapon, at ang kasalukuyan. Walang natatago po sa Diyos. Kaya nga, itong COVID-19 hindi dapat ipangamba ng sino mang tao. Dapat kung kilala niya ang tunay at buhay na Diyos, the God of history. Hindi lang po siya God of history, kundi siyang humahawak at nagkokontrol ng lahat ng mga bagay. So kung ano lang yung naaayon sa kanyang kalooban, ay yun ay ang nagaganap. Either directly he caused it or he just allow it. Okay? So, ang sumunod naman, itong Roman Empire. And by the way, dito sa Grecian Empire, siguro ko kilala naman niya si Alexander the Great. Medyo sikat po yan. Pero ilang taon lang siya, 33 years old, namatay na eh. So, may mga history po siya niyan. At least, daanan lang natin ng konti. Then, we see that in the scriptures as being fulfilled. And then, we want to see also the Roman Empire, maybe later na. Pero doon sa pangitain ni Nebuchadnezzar na inihula ni Daniel, mayroong bato na it was cut from the mountain without hands. And then, giniba itong estatwa na ito. And that stone, interpreted well by scholars na it is Christ who will establish His own kingdom dito sa sanlibutan. And that's the last kingdom, of course. And then, itong Rome na ito, ang Roma na ito, so alam naman natin na nawala na yung sa eksena. Wala namang nakatalo sa kanila, pero nag-disintegrate lang po by itself. So, parang wala na nang namumuno ngayon na Roman Empire, but it will be revived. At yun ang darat na ng Panginoon na kaharian na talagang magsasakop pa rin sa buong sanlibutan, pamumunuan ng Antikristo, that is the revived Roman Empire, at yun ang lalansagin ng Panginoon na kaharian.
Okay? So, medyo summary lang po yan. So, simulan po natin itong sa Daniel chapter 11 verse 2. Tingnan po natin, sabi diyan, and now I will tell you the truth. Ang angel po dito ang nagsasalita kay Daniel. Behold, 3 more kings will arise in Persia. So, nandiyan ang salitang Persia, and that's Iran. And the fourth shall be far richer than them all. By his strength, through his riches, he shall stir up all against the realm of Greece. Nandiyan naman ito, Grecian Empire. So, the Persian king, sabi ng history, who followed Cyrus, yung nahalala niyo si Cyrus, yung nagpalaya baga kay nagsabi sa mga Hudyo, sige, pwede na kayong bumalik, ipatayo ninyo muli ang ang bayan ninyo, ang city ninyo at ang templo ninyo. It was Cyrus. Okay, mabasa niyo yan sa Ezra. So, medyo mabait na hari ito. Pero ang sumunod sa kanya, si Cambyses, nandiyan ang mga times ng kanilang pag-reign, si Smerdes, then Darius the Great, naging kaibigan pa rin ito ni Daniel. At ang sumunod ay itong si Xerxes. Itong si Xerxes naman, mga kapatid, ito yung hari sa panahon ni na Esther. May Book of Esther, kung basahin ninyo, ang ganda ng istorya na yan. Bagamat wala kang makita doon na salitang Lord o God, pero makita mo doon ang sovereignty ng Panginoon na pinagplanuhan, na patayin, pamamuno ni Xerxes, of course, at sa sumbong itong si Haman, gustong ipapatay ang lahat ng mga Hudyo. Pero talaga ang pangako ng Panginoon ay hindi po mabibigo. Talagang iingatan nga po niya ang mga Hudyo, bagamat pinapalo nga ng Panginoon. So, hindi yun nagtagumpay. Pero again, makikita nyo ang focus dito. Ang mga haring ito ay talagang karamihan sa kanila napupuot at gustong lansagin, alisin sa mapa o kaya alisin sa sanlibutan ito ang lahing Hebrew Israelites. Okay? So, tandaan po ninyo kasi nagsimula tayo sa ganyang focus. And then, of course, verse 3 naman ito, then a mighty king shall arise, who shall rule with great dominion and do according to his will. So, sino itong mighty king? Sabi ng history, ito po si Alexander the Great. Kung may pagkakataon, basahin niyo yan. The text is the same as Daniel chapter 8 verse 5. Refers to the he-goat, yung kambing na lalaki who came from the west with the horn between his eyes. The horn is identified in Daniel 8:21 as the first king of Grecia. Sino yung first king of Grecia? Si Alexander the Great po yun. And he defeats the Persian ram. So, yun naman talagang history. So, tinalo at yun, naghari ang Grecian Empire. Yun. So, ang galing talaga ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya palagi ko yung hinikayat, basahin po ninyong Biblia. Itong Biblia, hindi po tayo lulukuin ito. Basahin nyo. Narito ang pag-asa natin. Sobra pa sa madidiscovery, kung mayroon mang madidiscovery na gamot sa COVID-19. Ito, ang nandito, pangako, patay man o buhay, kung tunay tayo naman nanampalataya sa Panginoon, victorious po tayo. Pag-aralan yung salita ng Panginoon. So, talaga ang galing ng salita ng Panginoon. Eksakto, ang anumang sinabi, ay talagang nagkakatotoo. So, Daniel 11:4, nakita ninyo, sabi dito, and when he has arisen, his kingdom shall be broken up and divided toward the four winds of heaven. This is still referring to Alexander the Great, na ang kanyang kaharian ay masisira at mababahagi sa 4 na bahagi. But not among his posterity, nor according to his dominion with which he ruled, for his kingdom shall be uprooted, even for others beside this. At kung pag-aralan yung history, na-fulfill na naman ito, mga kapatid. Na-fulfill ito. At the height of Alexander's campaign, sabi ng history, he died in the land of Babylon.
He actually ruled from Babylon and was worshipped as a god, para siyang Diyos, Alexander. His kingdom then divided among his 4 generals. So ang kaharian na nahati po sa 4 na mga generals na nagaway-away itong mga generals na eh. There was war between these generals eh. So talagang makita nyo ang history na tama, history na tunay, hindi po magkukontra sa sinasabi ng salita ng Diyos. But rather, history na tunay, it confirms the veracity of the Word of God. Ang pagkatotoo ng salita ng Diyos, kinakumpirma lang ng history. Ang galing po talaga ng salita ng Diyos. So, ang nangyari, yung South Kingdom ni Alexander the Great, that was Egypt, was ruled by Ptolemy. So, alam naman niyo siguro itong mga Ptolemaic Empire. And north naman, itong Syria by Seleucus. Itong west, yung Greece mismo by Cassander. And Asia Minor was ruled by Lysimachus. So, itong 4 na generals ang medyo nagaway-away, nagkontra-kontra sila. At yun nga ang nangyari. Nahati sa 4 na bahagi ang kaharian nitong si Alexander the Great, ang hari ng Grecian Empire. So in 175 BC, medyo jump tayo ng konti, hindi naman natin maubos talaga itong Daniel chapter 11 gusto ko lang ipakita sa inyo na ang mga kahariang ito ay talagang may focus na kontrahin at lansagin ang mga Hudyo. In 175 BC, a new ruler, Antiochus IV, ascended to the throne of Greco-Syria. So, ito si Antiochus, tingnan nyo ang history, medyo, naging sikat ito. As did many rulers, he appended the title Epiphanes. Ang ibig sabihin ng Epiphanes, God manifest. Sabi ng iba, glorious God, o glorious. Okay, God manifest. Nilagay niya, ang pangalan ni Antiochus IV, nilagyan niya dinugtungan niya. Ang dinugtong niya, Epiphanes, nang ibig sabihin, God manifest. So, kasi siya, parang Diyos siya kung magmando. Ganon. So, siya raw ang parang incarnation ng Diyos. Ito si Antiochus. To his name. But many people referred to him instead as Antiochus Epiphanes, nang ibig sabihin, the madman. Ang tawag dito kay Antiochus, the madman. So, bali, makita niyo mga kapatid na na-fulfill pa rin itong sinasabi ng history. In the Jews, sa mga Hudyo, templo ng mga Hudyo, naglagay siya ng statue of Zeus. Meaning, naniniwala siya dito sa Diyos ng mga Griego, Zeus, at sabi niya, nilagay niya doon na sa templo ng mga Hudyo. Kasi sinakop nito ang Jerusalem. At kung bakit siya nanalo, kasi tinulungan siya ng mga Romans. May Roman Navy noon tumulong sa kanya, ganon. Sabi ng history. So, ang sinasampalatayanan ni Antiochus the Fourth is the God he believed was manifest in his own royal being. At doon, may ginawa siyang talagang nakapagpasiklab ng galit ng mga Hudyo. Nag-sacrifice siya doon ng baboy. He sacrificed swine on the altar. He stripped the temple of its sacred vessels, including the 7 bronze golden menorah, yung 7 candlesticks, and stole the silver and gold coins. Ninakaw na yung mga gold doon at ang mga coins doon. Itong ginawa ni Antiochus Epiphanes or Antiochus IV. So, ang nakapasiklab talaga ng galit, ng puot ng mga Hudyo, itong pag-offer niya ng baboy doon. Alam naman ninyo ng mga Hebrew Israelites, hindi sila talaga pwedeng kumain ng baboy. Kasi nga sa kanila, sabi ng Panginoon sa kanila, marumi yan. Huwag kayong kakain yan. Mabasa sa Leviticus chapter 11. So the point is, yung maruming bagay o maruming hayop sa mga Hudyo, yun pa ang inoffer nitong si Antiochus.
So galit na galit ang mga Hudyo at nagkaroon ng rebellion and others ganon. And then, sabi ng history, namatay ito si Antiochus Epiphanes. Oh. So, ang point ko ngayon, mga kapatid, ito si Antiochus IV, simbolo o type ito, larawan ito ng darating na Antikristo. Ipupurog ko sa inyo kung bakit siya larawan. Ha? Makikita nyo mamaya. Of the coming Antichrist, at ang kanyang ginawa doon na pag-offer ng baboy doon sa templo ay type din o larawan ng gagawin ng Antikristo pag mag-okupa na siya sa bansang Israel. Sobra pa sa baboy ang i-offer niya dyan. I-offer niya ang kanyang sarili o kaya sasabihin niya siya ang Diyos. So, ito ipinag-prophesy ni Daniel, tinatawag ito desolation or abomination of desolation. Ito rin ay ipinaghula din ng Panginoon Kristo. Ibig sabihin, puturo nga. Puturo ito mangyari. Alam niyo, sa tinatawag biblical prophecy, mayroong tinatawag the law of double reference. In fact, hindi lang double kung minsan triple pa at minsan quadruple pa na references. Anong ibig sabihin yan? Ang law of double reference, something like this. Ang inihula noon, sa tingin ng mga kasalukuyang pinagsabihan doon, akala nila ay matutupad sa kanilang kapanahunan. So, yung tinatawag near future. Hindi nila alam na mayroon pang katuparan yan na kumpleto o kung partially complete, and then mayroong kumpleto talaga na katuparan yan na mangyayari. Okay? Yun ang pangalawang referensya, the second reference. Ang example niyan, nabanggit ko na ata sa inyo yung Isaiah chapter 9, okay, verse 6 and then verse 7. And sabi doon, for unto you a child is given, unto you a son, for unto you a son is given, unto you a child is born, and his government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Father of Everlasting, and his kingdom, ganon. So, ibig sabihin, sa hula, nang ihula ito ni Isaiah, ang tingin ng mga Hudyo, yung darating na Kristo, na sinasabi dito, a child that is to be born, na tinatawag maghahari, ang iniisip nila, pagdating ng Panginoong Kristo, ay talagang readily, agad-agad, mag-assume ng pagiging hari niya at paghaharian niya ang bansang Israel. So, dumating ang panahon, hindi naman ganun ang nangyari. Kasi nakita nila na ang Panginoon Kristo, maamo. Sumakay nga sa asno. At sabi niya, my kingdom is not of this world. If my kingdom is of this world, then my followers will fight. So, ibang karya ang tinutukoy niya doon. So, akala ng mga Hudyo o ng mga Hebrew, Israelites noon, ay ang mangyayari, dahil nasasakop sila ng Roman Empire, ang mangyayari is pagdating ng Panginoon, then palalayasin itong Roman Empire at i-establish ng Panginoon ang kaharian. Hindi nila nakita na ang unang pagparito ng Panginoon, yung incarnation, ay para mamatay para sa ating kasalanan. He did come as a Savior, but He will be coming as a sovereign. Meaning mayroong dalawang referensya, parang dalawang bundok, mga kapatid, na ang tingin mo sa side, parang isa lang. Pero hindi mo nakita yung valley, yung sa gitna, the valley between the two mountains. So, hindi yung nakita. So, ganun ang ibig sabihin ng double reference, the law of double reference. So, sa ganitong kalagayan na binabasa po natin, itong si Antiochus Epiphanes, o Antiochus IV Epiphanes, ay type po ito ng Antikristo na darating. At ang kanyang ginawa doon na abominable sa harapan ng mga Hudyo na ang pag-o-offer ng baboy ay type din ito
ng gagawin ng Antikristo. Pero hindi baboy ang offer niya, kundi ang kanyang sarili. Okay? Ang tawag dito, abomination of desolation. Now, tingnan po natin ito. Binasa na natin ito noong isang araw. Daniel chapter 9 verse 27. Ito ang hula ni Daniel. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. Meron tayong pagkakataon, pag-aralan natin ito. Although sa akin ngayon, hindi na ito masyado relevant, kasi gusto ko summary lang ito muna nang ituro ko sa inyo. Itong 70th week, the 7 years, gano'n. I shall confirm a covenant with many for 1 week. That is a week of years yon. But in the middle of the week, meaning sa kalagitnaan ng tinatawag 7 years, he shall bring an end to sacrifice and offering. Patitigilin niya. Meaning, may templo dyan na matatayo muli. And on the wings of abominations shall be one who makes desolate, even until the consummation, which is determined, is poured out on the desolate. So hula po ito ni Daniel. Hindi pa po ito nangyari. And then, hinula din ito ng Panginoong Jesucristo. Matthew 24, verse 15. Therefore, I think the reference here is Luke 21 ito, not Matthew 24. Luke 21 ito. Anyway, I stand corrected. Okay? Therefore, when you see the abomination of desolation, that is Luke 21, verse 15, spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, whoever reads, let him understand. May binabanggit ang Panginoon dito, abomination of desolation. At sabi niya, makikita niyo ito. When you see the abomination of desolation is spoken of by Daniel the prophet. I think Matthew 24:15 pa rin pala, mababasa rin ninyo ito. Standing in the holy place, that's now the temple. Okay? Whoever reads, let him understand. And then, pagdating mo sa 2 Thessalonians 2, verse 4, ito, patungkol sa Antikristo, na pagdating daw niya, of course, mangyayari ito pag wala ng church, wala na yung mga mananampalataya. Yun ang pumipigil ngayon sa Antikristo. Marahil, buhay na nga siya, handang-handa na at gustong-gusto na, atat na, para pagharian ng sanlibutan ito. Pero, he can only do what God allows. So, ang nakapigil sa kanya, narito pa ang mga mananampalataya na pinananahan ng Banal na Espiritu. So, yun ang sinasabi sa 2 Thessalonians, the restrainer, the Holy Spirit. So, pero pag dumating ng Antikristo, ang gagawin niya, sabi dito, 2 Thessalonians 2:4, the Antichrist opposes and exalts himself. Kontra niya kung anong mga Diyos-Diyosan diyan. Wala na siya, hindi katulad ni Antiochus IV Epiphanes, na mayroon pa siyang Diyos, yung si Zeus. Pero dito hindi, idideklara niya ang kanyang sarili na siya ang Diyos. Opposes and exalts himself above all that is called God or that is worship, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. So, ganun ang gagawin ng Antikristo. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung si Antiochus Epiphanes, hindi man nangyari yun na parang wala na, lahat ng mga sinasamba ng mga Diyos-Diyosan, kinontra niya. Hindi. Kundi, mayroon siyang inilagay doon na Diyos-Diyosan pa rin niya, si Zeus. Pero ito hindi talagang gagawin niya ito na he himself, he will declare himself as God. Now, pagdating mo sa verse 27, maganda kung pag-aralan nyo ang Book of Daniel, chapter 11, verse 27. Nagkaroon ng shift doon. I think from verse 25 and 26, nagkaroon ng shift. Meaning, tumigil doon ang tungkol sa kay Epiphanes. And then, napasa dito sa the coming Antichrist. Okay? At ito ngayon ang sabi patungkol sa Antikristo. He shall regard neither the God of his fathers, nor the desire of women. Sabi ng mga nag-interpret na mga scholars, itong nor the desire of women daw, sabi nila, bakla ako ng Antikristo or what, kung ano. I don't know. Nor regard any God. Ayun, tingnan nyo. Nor regard any God. He shall exalt himself above them all.
So yun nga ang gagawin ng Antikristo na sinabi doon sa 2 Thessalonians chapter 2, yun ang gagawin niya. Lahat ng mga religion dyan na kung ano, aalisin niya yan. Siya lang ang sasabihin na sa tao, ako ang Diyos na sambahin ninyo. Grabe, no? Grabe. So, what will happen when the Antichrist is able to occupy Jerusalem? Naalala niyo, sabi ko sa inyo, ang nakaukupa ngayon sa Jerusalem o sa Israel, yung land of Israel, hindi yung tunay na mga Hebrew Israelites. I have told you, I have proven that, and marami tayong mga verses na makikita pa rin. So, madaling maukupa ito. Yung peace treaty, madali. There will be no war at all. Kasi, yun nga kadudugo din nila yun. Maybe next, tomorrow night, I will discuss that siguro. Yung the Gentile nations, kung kanginong lahi yun. Naalala nyo, 3 lang na anak ni Noah, si Shem, si Ham, at si Japhet. Si Shem, ang kanyang mga anak, yung si Peleg at si Joktan, nagsettle sa west ang isa, nagsettle sa east. And then, ito naman, si Ham, nagsettle nga sa kasama ni Peleg doon sa west, that's Africa. And then, itong Gentiles na sinasabi, ito yung mga anak ni Japhet. Okay, so mas susunod pag-aralan natin yan. So, anong gagawin ng Antikristo? What will happen when Antichrist is able to occupy Jerusalem? Pag namuno na siya doon, pag na-conquer na niya yun, he will proceed to attack the Hebrew Israelites in some parts of Africa. Inihula din ito ni Daniel. Okay, so pakinggan po ninyo ito. Ito na ang Luke 21:24. And they will fall by the edge of the sword and be led away captive into all nations. Sino itong they? Ito ang mga Hebrew Israelites na sinasabihan ng Panginoon during His time. Okay, usap ito ng Panginoon. Sabi niya, they will fall by the edge of the sword and be led away captive into all nations. So mayroong double reference pa rin ito. Nangyari yan sa panahon ng 70 AD, and then, mangyayari pa rin during sa reign ng Antikristo. And then sabi dito, and Jerusalem will be trampled down by Gentiles. Tandaan po ninyo ito, trampled down by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Meaning, hanggang ngayon, ang nag-okupa niyan, mga Gentiles. Hindi mga tunay na mga Hebrew Israelites. Hindi po sila ang tunay na mga Hebrew Israelites. Hanggang ngayon. Bakit? Kasi hindi pa naman tapos ang times of the Gentiles. Hindi pa tapos. At sinabi ko sa inyo, yung Zionist movement, yung Balfour Agreement, reviewin niyo yan, ay yun ang dahilan kung bakit may mga nakaukupa dyan sa land of Israel na nagpanggap mga Hudyo pero hindi naman talaga mga tunay na mga Hudyo. Basahin yung Deuteronomy chapter 30, daraanan pa rin natin yan balang araw. Makikita nyo na ang kondisyon para ang mga Hebrew Israelites ay makabalik sa lupang pangako, ang kondisyon, kailangang nangagsisi sila ng kanilang kasalanan. Maliwanag po yan sa Deuteronomy chapter 30. Ang nangyari, hindi pa naman nagsipagsisi, hindi naman talaga kasi ito mga Hudyo, hanggang ngayon kontra talaga nila ang Panginoon. Baka ito ang lahi ng mga Pariseo noon. Baka ito nga. Yung tinatawag ng Panginoon mga you vipers, generation of vipers. Sabi niya, hindi kayo anak ni Abraham. Kasi kung anak kayo ni Abraham, hindi niyo ako kontrahin. Baka ito nga. Na nagpanggap, nag-embrace ng tinatawag Judaism, but they were not in any way related to the Hebrew Israelites by tribe, neither by blood. Okay? So, dapat na maintindihan po natin ito. Bakit? Very, very important po ito sa ating kapanahunan ngayon. Lalo na po, sabi ko sa inyo,
pag-align ng mga bansa sa tinatawag geopolitical alignment. Aywan ko kung conscious kayo dyan, na mayroong mga political alignment o geopolitical alignment ngayon. So, makikita nyo. And then, so, ang gagawin, ito na nga, sasakupin ang bansang Israel o kaya't occupied yun at na-occupar na nga hanggang ngayon, matatapos yan until the times of the Gentiles be fulfilled. And then, eksakto ang gagawin ng Antikristo. Pag na-occupar na niya, itong gagawin niya. He shall stretch out his hand against the countries, and the land of Egypt shall not escape. Ano itong land of Egypt mo? Parte ito ng Africa. Di ba? Parte ito ng Africa. So, lulusobon na yun. Okay? And then, he shall have power over the treasures of gold and silver, and over all the precious things of Egypt, also the Libyans. Hindi yan nangyari sa panahon ni Antiochus Epiphanes. Also the Libyans and Ethiopians. Saan itong Libya? Africa. Di ba? Africa. Ang Ethiopia, Africa pa rin, shall follow at his heels. Ibig sabihin, ang picture na makikita natin dito, so, mag-rapture. After the rapture, magkaroon, siyempre, may kunting kaguluhan, then mag-eksena na itong Antikristo, maraming mga padaya na gagawin, madayaan ang mga bansa, and then, okupahin niya yung Israel, and then, siyempre, masasanay naman ang mga tao na parang ganon, and then, i-declare niya ang kanyang sarili na siya ang Diyos. Tatanggapin siya nitong mga peking Hudyo. Naalala niyo ang sabi ng Panginoon sa John chapter 5? Sinong kausap niya doon? Hindi yung mga believers. Ang kausap niya yun yung mga nagkukontra sa iya, mga Pariseo na tinatawag niya generation of vipers. Ang sabi ng Panginoon doon, sabi niya, ako ay naparito hindi sa aking pangalan, kundi sa ngalan ng nagsugo sa akin, ang aking Ama. Hindi niyo ako tinanggap. Pero ang paririto na dadalhin niya ang kanyang sariling pangalan, yun ang tatanggapin ninyo. So, makita po ninyo relevance ng prophecy. So, itong mga peking Hudyo, tatanggapin nga nito ang Antikristo. Buong puso pa siguro. Magkakalahi naman talaga kasi sila eh. And then, ang mangyayari, nakaposisyon na doon sa navel of the earth, ika nga, and then lulusubin na. Lulusubin ang Egypt, lulusubin ang Libya, and then ang Ethiopia. Part of Africa. At ito, sabi ko sa inyo, nandito ang maraming mga Hebrew Israelites. Binasa natin sa Isaiah chapter 11 verse 11. Binasa natin sa Zephaniah chapter 3 verse 10. I-refer ko lang kayo doon. Basahin ninyo. So, dito, magsimula ang persecution. Pero sabi naman ng Panginoon, aarugain niya, kakalingain niya yung Hebrew Israelites for 3.5 years. So, but news from the east and the north shall trouble him. Aba, ibang klase ito, mga kapatid. Sasali na itong east. Ano ba itong east? Hindi ito nangyari sa panahon ni Antiochus Epiphanes. News from the east and the north shall trouble him. Now, tandaan nyo, during sa time ni Antiochus Epiphanes, ang tinatawag na north dito, ang Syria. Ang Syria. At ang tinatawag na south, yung Egypt. But it was never mentioned ang tungkol sa east. Pero dito na-mention ang east. At ang north, I believe, ang kasalukuyang north na tinutukoy ng globe natin, ang parte diyan is Russia. So, bakit matutrouble itong Antikristo kasama ng kanyang army? Kasi lalabanan sila nito. Lalabanan sila nitong dalawang bansa. Ang East, siguro ko, pag-aralan na rin natin yan, Kings of the East, na mayroong 200 million soldiers. Sabi ng Revelation chapter 16. Alam natin yun, China. Makita nyo ang geopolitical arrangement ngayon. Saan ba ang Pilipinas nakatayo ngayon? Maraming nagkukontra na nag-align tayo sa China at sa Russia. Dahil ito nga, mga komunista eh.
Oo nga, walang problema dyan. Talagang totoo yung komunista nga po sila at hindi tayo pabor sa komunista. Ha? Hindi tayo pabor sa komunista. Ayaw natin yon. Pero tandaan po ninyo, God can change them. Naalaala yung taga Ninive. Ha? Na talagang grabe ka, cruel yon. Mga Assyrians. Pero nang makarinig sila, ang narinig nga nila, hindi gospel eh. Judgment yun, sabi ni Jonah. Sabi niya, 40 days, hatulan kayo. Sabi ng hari, magsis tayo. Medyo diktatorial yun, Assyria. So, sumunod lahat. Baka yun ang mangyari sa panahon na ganitong kondisyon natin. Baka ang China matuto sa tunay at buhay ng Diyos, manumbalik. And then ang Russia din, ganon. Naalala ko tuloy yung sinabi niya ni Putin. Nang pinirmahan ng US, inaprubahan yung same-sex marriage. Sabi niya, kami komunista. Kayo, nagsasabi kayo, Kristiyano kayo. Pero sa inyo, pinayagan niyo itong same-sex marriage. Pero sa amin, piniprosecute namin yan, kinukulong. Tingnan nyo, komunista pero ayaw ng kasama na gano'n eh. I'm not condemning anybody. I am against sin. I'm not against any person. Kahit yung mga bakla at tumboy, maaaring iligtas ng Panginoon. Kung magsisi kayo sa inyong kasalanan, lumapit kayo kay Jesus Christ, kaya kayong iligtas at baguhin ng Panginoon. So, hindi ko kayo kalaban. Now, what I'm saying now is, ito po ang mangyayari. So, bali, naalala ko pa ang isang panahon na itong governor ng New York nag-approve ng yung abortion. Yung abortion. Kaya't may nagtanong minsan ano daw, baka ito na itong COVID-19, paghukom na raw. Maybe, part. But there will be a coming judgment. Sana, mag-pray tayo, pray natin si President Trump. You pray for him kasi medyo maganda ang kanyang ginagawa. Ayaw na doon sa bakuna. Talagang hinigpitan sana niyon pero hindi nakapasa yung bill. And then of course, marami pa siyang ayaw na alam niya mali. Kaya nga, binalik nga yung prayer sa public schools na noon ay talagang inalis yan. So, ang ibig sabihin, kung mag-rapture siguro, maraming mga mananampalataya kasi dyan sa Amerika eh. Pag mag-rapture, ano mangyari sa Amerika? Paghaharian nino. Pag-isipan nyo yan. So, news from the east and the north shall trouble him. Therefore, he shall go out with great fury to destroy and annihilate many. And he shall plant the tents of his palace between the seas and the glorious holy mountain, yet he shall come to his end, and no one will help him. Of course, darating na kasi by the time ang Panginoong Jesucristo para maghari sa sanlibutan ito. Sa mga susunod, pag-aralan pa rin natin yon. Mga kapatid, ang mga lessons natin, ang lesson ito lang, the God of the Bible is in control of everything and everyone. That includes our situation today, itong COVID-19 na sitwasyon natin. Kontrolado po ito ng Panginoon. Huwag kayong mataranta. Sa halip, magbulay-bulay, magnilay-nilay sa inyong sarili, sa bawat isa sa atin. Huwag ka nang magpilosopo, huwag magmatigas ang loob. Lumapit ka sa Diyos ng Biblia, ang tunay at buhay na Diyos. Sabihin mo sa Kanya, hindi pa kita maunawaan, pero gusto kitang makilala ng personal. So, gusto ko maging tunay talaga sa iyo. And then you start. Marami namang mapapakinggan ka ngayon, hindi lang po ako eh. Marami kang mapapakinggan na mga preaching. So, find good preaching and good preachers, then listen. Especially the gospel. So, hindi tayo dapat matakot kung tunay tayo ng mga mananampalataya. At kung hindi tunay na mananampalataya, panahon mo ito para magsisi. Baka dumating ang Panginoon, dumating ang kamatayan through COVID-19, at least sigurado natin makapasok sa langit. Okay?